Ang eksenang nasa harap niya ay eksaktong gustong makita ni Lusho, ang lahat ay ayon sa inaasahan. Wala sa dalawa ang nakahihigit. Samantala, nakatayo sa malaking flying chariot at pinapanood ang labanan, sa wakas ay naunawaan ng Four Great Protectors ang kahulugan ng mga salita ni Yu Shangrong. Ang kapangyarihan at mapaminsalang puwersa na nakamit sa pamamagitan lamang ng kontrol ng primal energy ay nagpahiwatig na ang agwat ay hindi lamang sa pagitan ng iba't ibang antas ng pagbubukas ng dahon. Kahit na sa mga master ng parehong 8 dahon, ang mga pagkakaiba ay kasing lawak ng langit at lupa. Nang bumagsak ang huling patak, naghiwalay ang Jade Blade at ang Longevity Sword at lumipad pabalik sa kani-kanilang mga may-ari. Hawak ni Yu Zhenghai ang espada sa isang kamay at humajijek, tunay ngang bumuti ng malaki ang kapangyarihan ng pangalawang kapatid. Hawak ni Yu Shangrong ang espada sa kanyang kanang kamay, pinagmamasdan ng mabuti ang isa pa, at mahinang sinabi, ganoon din ang nakatatandang kapatid. Tumawa si Yu Zhenghai, kung gayon, matagumpay na bang naisama ng returning to the origin sword technique, ng nakababatang kapatid ang ikatlong kaluluwa. Tumugon si Yu Shangrong, narinig ko na walang sinuman ang nakakita sa nakatatandang kapatid na gamitin ang ruling the world, mula sa Great Mysterious Heavenly Sail. Gustong-gusto ko itong makita. Bago pa matapos ang mga salita, pareho nilang tinapik ang tubig gamit ang kanilang mga daliri sa paa, ang kanilang mga anyo ay tumaas na parang isang kislap ng pula. Ito ay nagpahiwatig ng paglala ng labanan. Lumitaw ang mas matinding forceful energy sa Jade Blade, nakakamangha ang kapangyarihan nito. Nang makita ito, mabilis na nagpaalala si Hua Chongyang, taasan ng altitude. Ang mga tao ng Underworld Sect, na hindi nang ahas na maging pabaya, ay agad na tumugon at nagsimulang ayusin ang kanilang mga posisyon. Nang makita ito, medyo natakot si Duanxing at tahimik na nagtanong kay Lusho, Senyor, dapat ba tayong umatras? Walang pakialam na sumulyap sa kanya si Lusho at hindi gumalaw. Nang makita ito, bahagyang guminhawa si Duanxing. Sa sandaling ito, ilang milya na ang layo nila mula sa Hundred Leaves Lake, sa ilalim ng isang malinaw na langit na may malawak na tanawin. Bagamat magkakaroon ng ilang epekto ang malayo, bilang isang master ng Nascent Divinity Tribulation Realm, tiwala si Duanxing na maaari niyang harangin ang ilan sa mga aftershock, kaya walang dapat maging problema. Tumango si Duanxing sa kanyang sarili, nag-iisip kung paano haharapin ang anumang potensyal na epekto at kung paano magpapakita ng mahusay. Ito ay isang kritikal na sandali, ang kaligtasan ng Demon Slaying Sect ay nakasalalay sa labanang ito, at hindi sila maaaring mabaigo. Sina Yu Zhenghai at Yu Shangrong ay lumutang sa hangin, magkaharap mula sa malayo. Ang kanilang espada at talam ay walang tigil na nanginginig sa ilalim ng daloy ng forceful energy. Halos sabay-sabay silang gumalaw, naglaho sa isang kisap mata. Sa sumunod na segundo, nagbanggaan sila sa itaas ng Hundred Leaves Lake. Nakasentro sa kanilang punto ng banggaan, bumulwak ang forceful energy, na bumubuo ng isang patayong kurtina ng forceful energy tulad ng isang gininto ang kumikinang na talam ng guillotine, na direktang humiwa sa Hundred Leaves Lake. Boom! Agad na nahati ang lawa ng forceful energy, nahahati ito sa dalawa, na may mga kurtina ng tubig na bumubulusok sa langit, na lumilikha ng isang nakamamanghang tanawin. Nakatayo sa malayo, walang magawang umiling si Siwuya at bamulong sa kanyang sarili, hindi talaga maaaring manatili dito. Bakit hindi pumunta sa ibang lugar upang panoorin ang labanan? Bakit gagawa ng ganitong kahabaan? Bumantong hininga siya, mabilis na gumalaw, at sa isang magaan na talon, lumipad patungo sa isang tuktok ng bundok na ilang milya ang layo, kung saan siya umupo ng nakahalukip-kip at patuloy na nagmuni-muni, paminsan-minsan ay dumidilat upang sumulyap sa labanan. Maglaban kayo, maglaban kayo. Hindi ito natatapos. Alam na alam ni Siwuya na masyadong malakas ang dalawang ito para magkaroon ng panalo sa anumang oras. Mas mabuting magpahinga ng maayos sa panahong ito at tingnan kung ano ang mangyayari pagkatapos nilang matapos. Sa itaas ng Hundred Leaves Lake, pinuno ng mga talam ng forceful energy ng dalawa ang buong langit. Ang forceful energy ng espada at ang forceful energy ng talam ay eksaktong nagbanggaan, na nakakagulat na kumalat sa lahat ng direksyon.
Unti-unting kumalat ang labanan sa baybayin, at ang matataas na puno na malapit sa lawa ay nagsimulang maapektuhan. Ang kanilang mga dahon ay tinatangay ng hangin ng forceful energy. Ang mga puno ay umuugoy, malinaw na hindi makayanan ang mga aftershock ng labanan. Naglaho sa langit sina Yu Xiangrong at Yu Zhenghai. Naunawaan ng mga nanunood na hindi ito tunay na pagkawala, kundi dahil ang kanilang bilis ay napakabilis kaya hindi na mahadjep ng mga mata ang kanilang mga galaw. Ang nakikita lamang ay ang nagtatagpo ang forceful energy ng espada at forceful energy ng talim sa langit, at ang paminsan-minsang pagsabog ng forceful energy na nagmumula sa kanilang mga banggaan. Pinahid ni Hua Chongyang ang malamig na pawis sa kanyang noo gamit ang kanyang kamay, nakakaramdam ng matinding hudyat na ang labanang darating ay mas nakakatakot pa. Tumangala si Bai Yuqing sa dalawa sa langit at tahimik na sinabi, ganito ba ang tunay na 8 lives? Sumulyap si Hua Chongyang sa tatlo pa at nagpaalala, hindi pa nila ina-activate ang kanilang mga avatar. Tumango ang tatlo, gulat na gulat. Kung i-activate ng dalawa ang kanilang mga avatar at gagamit ng great supernatural powers, gaano kaya nakakatakot ang pagkawasak? Ang gayong labanan ay labis na nakakagulat sa iba, ngunit kay Lasho, tila medyo nakakainip. Umiling siya at tumalikod, lumilipad patungo sa Cloud Illuminating Hermitage. Senyor, hindi na ba kayo manunood? Hindi napigilan ni Duanxing ang magtanong, ang kanyang tono ay may bahid ng pagkalito. Hindi siya pinansin ni Lasho at patuloy na lumipad pababa. Tulad ng kanyang inaasahan, pantay ang lakas ni Yu Xiangrong at Yu Zhenghai, kaya ang kanilang labanan ay tiyak na magtatagal. Dahil mahigit 3 araw pa ang natitirang cooldown niya, sa halip na mag-aksaya ng oras, mas mabuting bumalik sa kanyang orihinal na tirahan at patuloy na pag-isipan ang heavenly writing. Sana, hindi ito matapos ng masyadong maaga, naisip ni Lasho sa kanyang sarili. Kinagabihan, dumating sa kanyang pinto si Xuanjing Buddhist monk, same time na nagpapayo, Master G, mayroong labanan ng mga master sa 100 Lives Lake. Upang maiwasan ang pag-apekto sa Cloud Illuminating Hermitage, maaaring mas mabuti kung lumipat si Master G sa ibang lugar. Nang marinig ito, walang pakialam na tumugon si Lasho, may puso ka bang makitang nawasak ang Cloud Illuminating Hermitage? Pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip, walang magawang bumantong hininga si Xuanjing Buddhist monk, ang Cloud Illuminating Hermitage ngayon ay hindi na kasing maluwalhati ng dati. Kung kinakailangang masira ito, hayaan na. Umiling si Lasho at sinabi, tumayo ka. Hindi siya sumang-ayon o tumanggi na lumipat ng lugar. Nang makita ito, wala nang masabi si Xuanjing Buddhist monk at tumalikod upang umalis. Pagkarating pa lamang niya sa tarangkahan ng patio, dumating si Duanxing. Pagkatapos bahagyang yumuko kay Xuanjing Buddhist monk, pumasok siya sa patio at sinabi kay Lasho, natuklasan ng bata na mayroong isang maliit na barrier sa Cloud Illuminating Hermitage na maaaring i-activate. Bagamat mas mababa ang kapangyarihan ng bata kaysa sa 8 lives, kaya kung i-activate ang array. Gusto mo ba? Walang pakialam na tumugon si Lasho, hindi na kailangang i-activate ang barrier. Sumusunod ang bata, yumuko at umatras si Duanxing. Kung i-activate ang barrier, hindi ba't magsisilbi lamang itong senyales sa dalawang takas na iyon na mayroong isang master sa Cloud Illuminating Hermitage? Sinong cultivator ang mga ngahas na pumunta rito? Kung natakot nito ang mga takas, kung gayon ang lahat ng kanyang pagsisikap sa paglalakbay dito ay masasayang. Ipinikit ni Lasho ang kanyang mga mata at pumasok sa estado ng pagmumuni-muni sa heavenly writing. Sa libong taon ng karanasan at kaalaman, hindi siya estranghero sa gayong mga engranding labanan. Gayunpaman, para sa iba, ito ay isang bihirang pagkakataon upang makakuha ng karanasan at mga pananaw. Ginugol ni Duanxing at ng iba pa ang buong gabi na nakatayo sa isang malaking bato na nanunood ng labanan, at gayon din ang ginawa ng 4 great protectors ng Underworld Sect, na same time na pinagmamasdan ang eksena ng labanan. Mabilis na lumipas ang oras hanggang sa sumunod na araw. Dumilat si Lasho at sinuri ang cooldown time ng mga item card sa system interface. Sumulyap si Lasho sa 100 Lives Lake at nakita lamang niya na ang tanawin, na dating puno ng mga burol, ay lubhang nagbago.
Ang kabaligtarang Purple Mist Mountain ay tila nawalan ng kalahati ng masa nito, at ang mga kagubatan sa paligid ng Hundred Leaves Lake ay napapatag. Ang ilang kalapit na payat na tuktok ay naputol sa kalagitnaan ng taas, na lumilikha ng isang nakakagulat na tanawin. Tanging ang Cloud Illuminating Peak ang nanatiling buo, naisip ni Lasho sa kanyang sarili, kung talagang naapektuhan ng Cloud Illuminating Peak, kung gayon ay kailangan niyang lumipat. Malinaw na sinadyang iwasan ni Yu Zhenghai at Yu Shangrong ang lugar na ito. Ang kapangyarihan ng Eight Lives ay perpektong naipakita sa sandaling ito. Walang pakiramdam na kinamot ni Duanxing ang kanyang pisngi, at nang mapagtanto niyang wala siyang nararamdaman, malakas niyang sinampal ang kanyang sarili. Aray, totoo ito, hindi niya napigil ang mahinang sumumpa. Eto na naman tayo. Pagkatapos ng isang araw at isang gabing labanan, ang labanan ni Yu Zhenghai at Yu Shangrong ay lumipat mula sa Hundred Leaves Lake patungo sa kalapit na Cloud Illuminating Woodland. Daan-daang ibon at beasts ang nagulat at nagkalat, at ang ilang mababanggas na beasts na hindi nakatakas sa oras ay hiniwa-hiwa ng Omnipresent Blade Forceful Energy at Sword Forceful Energy. Lumipas ang isa pang araw, at tila sa wakas ay huminto na ang matinding palitan ng dalawa. Sa sandaling ito, lumutang ang Jade Blade sa kanang bahagi ni Yu Zhenghai, at ang Longevity Sword ay lumutang ng isang talampakan sa harap ni Yu Shangrong. Parehong sandata ay naglalabas pa rin ng malakas na forceful energy, nakakatakot ang kanilang presensya. Gaano karaming primal energy ang natitira sa iyo? Si Yu Zhenghai ang unang nagsalita, kalmado ang kanyang tono. Bahagyang ngumiti si Yu Shangrong, halos walang nasayang. Kumusta ang nakatatandang kapatid? Walang pakialam na tumingin si Yu Zhenghai, ganoon din ako. Bahagyang itinaas ni Yu Shangrong ang kanyang kilay, kung gayon, magseryoso na tayo. Ngumiti si Yu Zhenghai, eksakto ang inaasahan ko. Bago pa matapos ang mga salita, dalawang nakakabinging kulog ang sumabog, yumanig ang langit at lupa. Isang malaking energy resonance ang umalangaw sa buong langit na nagpayanig sa lupa. Sa isang kisap mata, 2,000 metrong taas na avatar ang tumayo sa hangin, nakakatakot ang kanilang presensya. Sa ilalim ng mga avatar, 28 dahon na golden lotuses ang dahan-daang umikot, naglalabas ng nakasisilaw na gininto ang liwanag. Ito ang espesyal na marka ng Nascent Divinity Tribulation Realm, ang 100 Tribulation Insight Avatar, at ang 8 dahon na golden lotus ang pinakamalakas na simbolo sa loob ng 100 Tribulation Insight. Nang makita ang eksenang ito, tiyak na nag-utos si Hua Chongyang, umatras. Umatras ng 10 milya, si Siwuya, na nanunood mula sa ibaba, ay umiling at bumantong hininga, nagiging seryoso na ito. Kung mananatili ka rito para manood, mamamatay ka ng walang buong bangkay. Pagkasabi nito, hinawakan niya ang mangingisda, tumalon, at mabilis na lumipad palayo. Kasabay nito, nang lumitaw ang dalawang avatar, nag-atubili sandali ang mga disipulo ng Demon Slaying Sect, isa sa kanila ang nagsabi, tungkol sa senior doon. Sumingit si Duanxing, mag-ingat muna kayo sa inyong sarili. May oras pa ba kayong mag-alala sa senior? Piniga ba ng pinto ang utak ninyo? Tama, siya ang master ng dalawang dakilang eksperto na ito, kailangan ba niya kayong grupo ng mga walang silbi na mag-alala sa kanya? Patuloy na pinanood ni Lasho ang dalawang higanting avatar, bahagyang tumatango. Iniisip sa sarili na ang lahat ng mga usap-usapan ay nakumpirma sa sandaling ito. Ang kanilang lakas at kapangyarihan ay tunay na kasing lakas ng dating Jitiandao. Nang maisip ito, bahagyang kumunat ang noo ni Lasho, naaalala ang eksena ng nalalapit na kapahamakan ni Jitiandao. Bigla siyang nakapag-isip ng isang problema, hindi na mapipigilan ng natural na mga patakaran ng gayong mga disipulo, gayunpaman ang kanyang sariling kapangyarihan ay hindi pa ganap. Na nakabawi, ang kanyang kapangyarihan sa Divine Court Realm ay nakabawi lamang ng wala pang 2/5, at ang pambihirang kapangyarihan ng Heavenly Writing ay hindi pa rin ganap na napupunan. Bukod dito, ang gayong pambihirang kapangyarihan ay mahalaga, at ang paggamit nito para lamang pigilan ng mga aftershock ay tunay na magiging pag-aaksaya. Mas mabuting magtago, nagpasya si Lasho sa kanyang puso, handa nang tumalikod at umalis,
ngunit bigla niyang napansin na ang 2,000 metrong taas na avatar ay sumusugod patungo sa Purple Mist Mountain. Sina Yu Zhenghai at Yu Shangrong, kasama ang kanilang 100 Tribulation Insight Avatars, ay gumalaw ng may nakakagimbal na momentum.